Sa bawat taong lumilipas, dumarami ng mga sasakyang inilalabas sa bansa mula sa iba't ibang kilalang brands. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at pagtaas ng pangangailangan na mas malalaking sasakyan, lalo na para sa pamilya, ay mas naging popular ang mga 7-seater SUV. Kaya naman sa taong ito ay may mga bagong sasakyan na naman na dumating sa Pilipinas na siguradong aagaw sa atensyon ng marami. Dahil ngayong taon ay nilabas na ang 10 pinakamagandang 7-seater SUV car sa Pilipinas. Mga sasakyang hindi lang matibay at maasahan kundi moderno rin sa disenyo at puno ng mga advanced features. Yan ang iisa-isahin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Hyundai Palisade 2026 model. Kakarating lang sa Pilipinas ng isang bagong SUV car mula Korean manufacturer brand na Hyundai Palisade. Isa ito sa pinakamagandang sasakyan ngayong generation na nagmukhang kakaiba at mas futuristic ang disenyo. At itong bagong Palisade ay ginawang mas makanto ang hugis, mas upright at boxy na nagpapakita ng robust at napaka-eleganteng stance na madalas na inihahambing sa Range Rover ang disenyo. Nilagyan ito ng modernong gamit mula sa exterior gaya ng mga bagong hugis na full LED type na headlight nito at taillight sa likod. Nilagyan din ito ng 21-inch alloy wheels para kahit maidaan sa malulubak at mga binabahang lugar ay kakayanin pa rin ito. Pagdating sa interior cabin ay may premium at mas spacious na 7-seater configuration na nagbibigay ng satisfaction sa lahat na makakagamit dahil napupuno ito ng mga modernong technology gaya ng 12.3-inch touchscreen infotainment system at digital instrument cluster. May 14 na speaker, maraming USB Type-C port charging system at may wireless charging pad pang kasama. Nilagyan din itong sasakyan ng panoramic sunroof na nagbibigay ng mas maaliwalas na pakiramdam sa loob, kasamang malakas at malamig nitong aircon system habang nakaupo ka sa malalambot na komportableng upuan na nakabalot ng leather cover. Itong Palisade ay nilagyan din ng Hyundai Smart Sense Safety and Security features o Advanced Driving Assistance System na tumutulong sa pagbibigay ng mas maganda at ligtas na biyahe sa anumang kondisyon ng daanan at kahit sa masamang panahon. Gamit ang mga advanced safety features nito na pinagsama-sama ang adaptive cruise control, blind spot detection, lane keeping assist at surround view monitor na nagpapatibay sa kaligtasan sa loob ng kalsada. Sinamahan din itong modelo ng mga bagong driver comfort features gaya ng heated at ventilated seats, massage function sa driver seats at isa sa mga makabagong features din nito ang head-up display na nagpapakita ng mahalagang impormasyon sa mismong windshield nito para mapanatili ang mas ligtas na pagmamaneho dito. Gumagamit itong bagong Hyundai Palisade ng 2.5-liter turbocharged hybrid engine na may maximum output na 281 horsepower at 260 Nm ng torque na ikinabit sa isang 8-speed automatic transmission type kaya may top speed na nagagawa na umaabot sa 211 km/h. May fuel consumption ito na umaabot ng 14 to 15 km per liter at nagkakahalaga sa estimated price mula 3 milyon hanggang 3.9 milyon pesos sa Pilipinas ngayon. Number 2, ang Kia Sorento. Kakalabas lang din sa merkado ng Pilipinas ang isa pang bagong 7-seater na ginawa para sagutin ang mga pangangailangan ng mga taong naghahanap ng isang malawak, komportable at versatile na SUV na kaya magdala ng maraming pasahero at gamit habang nagbibigay ng magandang performance at fuel efficiency. Itong Sorento ay may unique din na disenyo, mga LED light na mga linya na nagbibigay sa modelong ito ng mas kakit-akit na disenyo at nagpapalakas din ng visibility sa madidilim na kondisyon. Ang modelong ito ay isang mid-size 7-seater SUV na handog para sa pamilya. Pinagbubuklod ng modelong ito ang pagiging eco-friendly at pagiging practical sa pamamagitan ng hybrid na technology at komportabling interior design na mayaman sa features at safety system. Meron 3 klaseng variant ang modelong ito sa Pilipinas at ang lahat ng ito ay pinapagana ng 1.6-liter Smart Stream turbocharged gasoline engine plus electric motor na may lithium-ion battery pa na kayang gumawa ng maximum power output na 235 horsepower at 367 Nm ng torque kasama ang 6-speed automatic transmission type nito na kung saan
Ang top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Itong Kia Sorento ay nilagyan ng malaking fuel tank capacity na 67 liters at kumukonsumo ng matipid na umaabot ng 21.4 km/L hanggang sa 23.5 km/L ayon sa mga nakagamit. May bago rin itong technology features na tinatawag na EVMC o Electrification Vehicle Motion Control na tumutulong sa sasakyang itong bawasan ng body roll at dagdagan ng tibay sa maneuvers. May driving mode features din ito gaya ng Eco, Sport, Smart at Terrain modes. Gumagamit din ito ng powertrain na all-wheel drive system na nagpapalakas ng traksyon sa iba't ibang klase ng kalsada, bagay na mas mapapakinabangan mo palalo sa mga off-road ride condition. Ang kabuuang sukat nitong Kia Sorento ay may haba na 4,850mm at lapad na 1,900mm, habang ang taas nito ay umaabot ng 1,700mm at may ground clearance size na 174mm. Ang kabuuang sukat nito ay nagbibigay ng mas advantage na maluwag na interior para sa 7 pasahero, samantalang ang exterior design ay pinalamutian ng mga naka-vertical LED headlights na may mga star map DRLs pang kasama. Ilagyan rin itong sasakyan ng 19-inch alloy wheels na bagay sa kabuuang sukat at laki ng buong kaha nito. May mga bagong features din ang interior cabin gaya ng 12.3-inch touchscreen infotainment system at 12.3-inch din na instrument meter panel gauge. May mga kasama itong wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity features, 12 speaker na Bose sound system para sa mas magandang libangan habang naglo-long drive. Itong Kia Sorento ay nilagyan rin ng mga komportableng amenities gaya ng ventilated power front seat na may memory function, ambient mood lighting, may panoramic sunroof at wireless charging system. Marami rin itong USB Type-C port charging system sa harap at likurang mga upuan. Napakaluwag rin ng third row seats kasama ng extra space luggage compartment nito sa likuran na kayang kargahan ng hanggang sa 2,139 liters na kabuuan. At bukod pa dyan, itong Kia Sorento ay nilagyan rin ng mga makabagong safety sense suits gaya ng Advanced Smart Cruise Control System with Stop and Go. Meron itong blind spot view monitor, lane keeping assist at lane following assist. Meron din itong 360 surround view monitor at may forward collision assist na may parking sensor pang kasama. May rear blind spot collision din ito at avoidance assist para sa mas ligtas na biyahe sa araw-araw o kahit saan mang lugar. May passive safety features din ito na pangkaragdagan sa interior gaya ng 6 na airbags, mga seatbelts sa kada upuan, may child safety locks, ISO fix at marami pang iba. Itong Kia Sorento ay mabibili mo sa halagang 2,188,000 hanggang 2,888,000 pesos. Number 3, ang Isuzu MU-X. Hindi pa man napagsasawa ng marami ang previous model ng Isuzu MU-X ay naglabas na naman ang pinakabagong update ngayong taon na Isuzu MU-X 2025 model, na kung saan maraming binago mula exterior design hanggang interior specs and features kasamang pinagandang performance nitong bagong modelo ng MU-X. Ang bagong design ng modelong ito ay nilagyan ng mas aggressive na front bumper at tinatawag na fighter jet design, kasama ang bagong honeycomb grille na may silver accent at LED headlamps na may dynamic blade style, pati na rin ang air curtain system para mabawasan ng drag at ingay. Napakabrusko at matipuno ang stance nito ngayon dahil sa 20-inch dynamic turbine alloy wheels at redesigned LED taillights na may embraced line motif. Kaya ang overall exterior ay mas streamlined at modern na may sculpted hood at mas refined na rear bumper at tailgate na nagbibigay dito ng mas magandang aerodynamic. Itong Isuzu MU-X 2025 model ay may komportableng all black leather na interior seats cabin na may piano black accent at ambient lighting. May bagong 7-inch multi-information gauge cluster din ito at 10.1-inch touchscreen infotainment system na nilagyan ng wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity features. Mas sagana sa mga bagong technology features itong bagong modelo na kung saan dinagdagan pa ng dual zone climate control na may pollen filter, mayroon ring wireless charging pad, power tailgate, walk-away auto lock at may electronic parking brake na may auto hold. Pagdating sa makina, pareho pa rin naman ang engine lineup nitong bagong MU-X sa previous model na kung saan nilagyan pa rin ito ng subok na makina na 3.0 liter na 4JJ3 TCX at 1.9 liter na RZ4E engine.
Kaya nitong gumawa ng maximum output mula 145 horsepower hanggang 190 horsepower at maximum torque mula 350 Nm hanggang 450 Nm ng torque. Naparehong ikinabit sa 6-speed automatic transmission. Nilagyan din ang pinaka-top end variant ng modelong ito ng part-time 4-wheel drive system na kumpleto ng terrain mode at terrain command dial para sa off-road control. At kinabitan din ng mga bagong suspension at mas matibay na chassis na nagpapabuti ng handling at ride comfort lalo na sa mga highway driving. Itong bagong New X 2025 model ay may mga bagong safety features gaya ng adaptive cruise control, lane departure warning, may lane keeping assist, forward collision warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert at rear cross traffic brake na may kasamang auto high beam 360 around view monitor at mga parking sensor. Nagkakahalaga sa bansa itong bagong Isuzu Mu X 2025 model mula 1,725,000 hanggang 2,670,000 pesos sa Pilipinas. Number 4, ang Chery Tiggo Grand Tour. Hindi lang ang mga mamahaling SUV ang umani ng pansin ngayong taon. May absolutely nakakabilib na murang 7-seater rin na inilabas sa Pilipinas. Isa na rito ang Chery Tiggo Grand Tour na may abot kayang presyo ngunit panalo sa quality, features at performance. Tamang-tama ito para sa mga naghahanap ng value pack family ride ngayong 2025. Ang kabuuang presyo nito ay mula sa 1,188,000 na napaka-competitive para sa segment na 7-seater configuration. Habang ang engine at performance nito ay pinapagana ng isang 1.5-liter engine na may turbocharged system na gumagawa ng 146 horsepower at 210 Nm ng torque. May top speed itong Chery Tiggo na umaabot mula 170 km/h hanggang 180 km/h. Ilan pa sa magugustuhan ng marami sa bagong modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng water wading features na kung saan kaya nitong sumuong sa malalalim na katubigan na may sukat na 1.5 meter ang taas na nagbibigay dito ng kakayahang makapag-navigate kahit sa mga binabahang kalsada. Ang Chery Tiggo, bagamat isang hybrid electronic vehicle, ay hindi maselan sa tubig. Kaya mas maganda itong pagpilian kung naghanap ka ng isang bagong SUV na hybrid na hindi nag-aalangan sa mga matutubig. Ang presyo nito ay umaabot mula 1,188,000 hanggang 1,600,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 5, ang J-Tour Tito Lightning IDM 2025 model. Ginawa para sa mga taong naghahanap ng performance SUV na eco-friendly na kung saan pinagsamang mataas na output at hybrid system at malawak na driving range para sa commuter at adventurer seeker. Sa disenyo pa lamang ng modelong ito ay mapapabilib ka na kasi may mala jeepney design concept ang buong hugis ng body nito na makantong forma na nagbibigay dito ng compact, versatile na adventure-ready design na SUV. Ang makina nito ay pinapagana ng 1.5-liter turbocharged gasoline engine na sinama ng dalawang electric motors hybrid system na gumagawa ng 220 horsepower at 390 Nm ng torque. Kaya umaabot ang combined output sa humigit kumulang 380 horsepower at 610 Nm ng torque. At bukod pa dyan ay sobrang napakatipid din itong modelo dahil sa tulong ng electric power ay kaya nitong tumakbo sa 100 km sa EV mode at kabuang plus 1,000 km range sa combination na gasoline at kuryente. Pagdating sa design, matibay na boxy rugged SUV ang disenyo nito na may LED headlights, swing out tailgate na may vertical LED taillights at may 205mm ground clearance size. At gaya ng Chery Tiggo Grand Tour, itong J-Tour Tito Lightning IDM 2025 model ay meron ding water wading depth na hanggang sa 700mm. Kaya rin itong makipagsapalaran sa mga binabahang lugar o sa mga katubigan na kung saan niingatan nito ang battery, engine at ang ilang mga mahahalagang bahagi ng makina nito na hindi mabasa. Kaya isa rin ito sa magandang bilhin kung naghanap ka ng isang hybrid vehicle na hindi maselan sa tubig. Ang mga suspension sa chassis na ginamit dito ay matitibay na bagay lang din sa mga off-road ride condition. Meron din itong mga modern tech design sa interior gaya ng 15.6-inch multifunctional touchscreen display infotainment system at 10.25-inch digital instrument cluster. Nilagyan rin ito ng panoramic sunroof, may 12 speaker sound system at 360-degree camera system at ADAS suit. Equipped din ang modelong ito sa mga advanced safety sense suit para sa mas ligtas at panatag na biyahe. May estimated price ito sa Pilipinas ngayon mula 2,488,000 hanggang 2,888,000 sa Pilipinas. Number 6, ang BYD E-MAX 7 2025 model. Isa sa mga sumisikat na Chinese brand ngayon sa Pilipinas ay itong BYD
Noong 2024, nakarecord ang BYD Cars Philippines ng 4,780 units sold na nagbigay sa brand na nakakamanghang 82% market share sa Philippine NEV o New Energy Vehicle segment. Dahil dito ay biglang nakapasok ang brand sa 11 best-selling car brand sa bansa, kahit ang karamihan sa kanilang mga modelo ay mga fully electric vehicle. Ngayon taon ay naglabas ang brand ng isang magandang SUV na para sa pamilya, ang BYD E-MAX 7. Mas mura ito kumpara sa marami na nagdadala naman ng mas upgraded at advanced na mga features na may benepisyo sa efficiency at performance output. Itong BYD E-MAX 7 ay pinapagana ng parehong front-wheel drive gamit ang permanent magnet synchronous motor na gumagawa ng maximum power output mula 163 hanggang 200 horsepower at 310 Nm ng torque na may kabuuang bilis na umaabot ng 180 km/h. Ang malaking blade battery lithium-ion phosphate naman na ginamit dito ay mas safe, reliable at energy efficient daw, at mas mabilis raw itong ma-full charge na umaabot lang ng mahigit sa 1 oras. At pagdating sa exterior design, medyo makinis at simple ang style ng BYD E-MAX 7 na parang kamukha ng Toyota Innova. May 18-inch alloy wheels at mga naka-full LED lighting system para sa mas magandang visibility at energy efficient. Ang interior nito ay nilagyan ng modern at elegant design na may 12.8-inch rotating infotainment system kasama ang wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity features. Naka-ventilated at naka-leather seat cover na rin ang mga upuan nito na may mga pangkaragdagang features pa para sa mga comfortable rides gaya ng ambient lighting, wireless charging pad, power tailgate at panoramic glass roof. Nilagyan rin ito ng mga advanced safety driver assistance system, particular ang 6 na airbag sa loob nito na may anti-lock braking system, electronic brake force at traction control. Sinamahan din ito ng 360-degree camera at parking sensor. Meron din itong makabagong adaptive cruise control system na D-Pilot suite, lane keeping assist, automatic emergency braking at blind spot monitoring system. Sa kabuuang design, interior specs at mga advanced safety features nito ay hindi na rin masyadong kamahalan ng presyo nito na nagkakahalaga mula 1,448,000 hanggang 1,698,000 pesos. Number 7, Mitsubishi Destinator 2025 model. Inilabas noong nakarang taon ng modelong ito bilang concept model pa lamang noon na tinatawag na DST. Ngayong taon ay opisyal nang ibinibenta sa ibang bansa sa Asia gaya ng Indonesia. Naglalaman ng mga bagong features, pinalakas na performance, pinatipid na konsumo at mas pinagandang quality features. Ang Mitsubishi Destinator ay isang 7-seater mid-size SUV na idinisenyo para sa confidence booster for energetic families. Pang-apat ito sa global strategic model na gawa sa Indonesia, kasamang Expander at X-Force. Itong Destinator ay may disenyo na katulad ng sa Mitsubishi X-Force, gaya ng dynamic shield fascia nito na may acrylic honeycomb grille na nagmumukhang premium at futuristic. Ang gilid at likurang bahagi naman nito ay may rugged stance at mataas na ground clearance. Naka-hexagonal horizontal motif sa likod na humahalin tulad sa spare tire design ng Pajero. Naka-full LED type din ang mga ilaw nito na nagbibigay ng malawak na visibility at efficient energy. Ang kabuuang sukat nitong Destinator ay mas malaki naman kumpara sa Mitsubishi X-Force na may haba na 4,680mm at lapad na 1,840mm. May taas ito na 1,780mm at wheelbase na 2,850mm. Pinapagana itong bagong Mitsubishi Destinator ng 1.5-liter 4B40 Maybach Turbo na gumagawa ng 160 horsepower at 250 Nm ng torque na ikinabit sa isang continuously variable transmission type na may front-wheel drive na powertrain system na kung saan ay sinamahan rin ng mga selectable drive mode features gaya ng normal, wet, gravel, tarmac at matte mode na optimal handling sa anumang road condition. Ang matitibay din na suspensions nito ay magbibigay daan upang makapag-navigate itong Mitsubishi Destinator sa anumang kondisyon ng kalsada. Pagdating sa interior, nilagyan ito ng 12.3-inch touchscreen infotainment system na may 8-inch digital gauge cluster. Sinamahan din ito ng panoramic sunroof, mga USB port charging socket na Type-C and A at may wireless connectivity features pa gaya ng Apple CarPlay at Android Auto.
Nilagyan rin ito ng wireless charging pad, mga naka-leather cover ang upuan at maraming console pocket para sa ilang mga gamit at mga bagahe. Bukod pa riyan, sinamahan din ito ng pinakabagong safety sense suit ng Mitsubishi na tinatawag na Diamond Safety Sensing Suit na may kasamang adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert at multi-around view monitor. Inaasahang dumating ngayon taon sa Pilipinas itong bagong Mitsubishi Destinator na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,300,000 hanggang 1,600,000 pesos. Number 8. Ford Everest 2025. Ang Ford manufacturer ay isang American automaker brand at ikalima sa pinakamalaking pagawaan ng sasakyan sa buong mundo. At ang mga modelong nagmumula sa brand na to ay talagang tinatangkilik ng marami, lokal man o iba't ibang lahi dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan. Ito ay nakapag-produce na rin ng maraming bagong sasakyan na advance sa maraming kagamitan. Gaya na lang nitong Ford Everest 2025 model. Itong bagong Everest ay nagdala ng maraming katangian mula sa loob at labas. Mas pinalakas na makina, mas modernong teknolohiya at mas matatag na disenyo sa panlabas. Kapansin-pansin din ang mas agresibong front grille nito. May LED headlamps at mas makinis na body lines na nagbibigay ng matapang ngunit eleganteng presensya sa kalsada. Ngunit pagdating sa loob, makikita ang maluwag at premium na cabin na may kasamang digital instrument panel, touchscreen infotainment system at compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. At iba pang mga high-tech na features nito gaya ng 360-degree camera at advanced driver assistance system na nagbibigay ng sapat na kaligtasan sa mga pasahero nito. Dagdag pa dyan ang mas pinahusay ding safety features ng bagong Everest na sinusuportahan ng mga technology gaya ng adaptive cruise control, lane keeping assist at automatic emergency braking na nagbibigay din ng dagdag pangkaligtasan sa bawat biyahe. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang Ford Everest 2025 model ay patuloy ng tinatangkilik ng maraming motorista hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating naman sa ilalim ng hood nito, ang Ford Everest 2025 ay mayroong 2.0 liter bi-turbo diesel engine na kayang maglabas ng hanggang sa 210 horsepower at 500 Nm ng torque na sinasabayan ng 10-speed automatic transmission para sa mas maayos na efficient at pag-shift ng gears. At dahil dito ay nagagawa nitong maglabas ng malakas na performance habang nananatiling fuel efficient. Pagdating sa fuel consumption, ang bagong Everest ay kumukonsumo ng humigit kumulang sa 10 to 12 km per liter depende sa uri ng pagmamaneho at kondisyon ng kalsada, na isang malaking tulong para sa mga mahihilig sa long drives at off-road adventure nang hindi agad nauubos ang gasolina. At para naman sa mga mahihilig sa adventure, itong Everest ay mayroong terrain management system na may iba't ibang driving modes tulad ng normal, grass, gravel, snow, mud, ruts at sun mode para mapadali ang pagnanavigate sa iba't ibang klase ng daanan. Mayroon din itong 4x4 system na nagbibigay ng dagdag na traksyon at control sa mga challenging terrains. Sa safety naman, bukod sa mga nabanggit na advanced driver assistance system, kasama rin ang mga sumusunod na importante rin para sa kaligtasan. Gaya na lamang ng airbags sa harap at gilid. Meron itong Electronic Stability Control System o ESC, kasama ang hill descent control, rear parking sensor at may camera pa. Meron din itong blind spot information system at may rear cross traffic alert. Ang buong cabin ay nilagyan ng mga high quality materials na nagbibigay ng komportableng biyahe para sa hanggang 7 pasahero. Mayroon ding wireless charging pad, dual zone climate control at ambient lighting, sama ang mga bottle and cup holder, console pocket at mga bulsa. Ang Ford Everest 2025 ay isa sa pinakamagandang bilhin na midsize SUV sa Pilipinas ngayon. Sa taglay nitong modernong disenyo, pinalakas na performance, advanced na mga teknolohiya at matitibay na safety features, tunay na sulit ito para sa pamilyang mahihilig magbiyahe o sa mga driver na naghahanap ng matibay, maasahan at matipid na sasakyan para sa pang-araw-araw o pang-adventure na gamit. At ito'y may estimated price ngayong taon sa Pilipinas mula 1.7 million para sa base variant at maaaring umabot ng hanggang sa 2.5 million para sa top of the line variant nito. Number 9, MG G50 Plus. Ang modelong ito ay unang inilunsad bilang isang rebadge na model ng Maxus G50 na pinalitan lang ang pangalan at nagkaroon ng panibagong brand na MG G50 Plus. Ay isang mid-size MPV na available sa 3 klase ng variant dito sa Pilipinas. Ang standard na variant nito na naka-manual transmission na nagkakahalaga ng 1,048,888 pesos.
At ang pangalawa sa mga variant nito ay ang COM DCT na nagkakahalaga naman ng 1,188,888 pesos. At ang pinaka top end variant nito ay ang Lux DCT na nagkakahalaga naman ng 1,288,000 pesos. Ang MG G50 Plus ay pinapagana ng isang 1.5 liter turbocharged gasoline engine na nagbibigay ng humigit kumulang sa 188 horsepower at 280 to 285 Nm ng torque. Gumagamit ito ng alinman sa 6-speed manual transmission at 7 dual clutch transmission na klase. Depende sa variant. Ang standard variant at ang COM variant nito ay naka 8-seater layout na may 3-row seating configuration na ideal para sa malalaking grupo o yung may malalaking miyembro ng pamilya. Samantalang ang top-end variant ito na luxury ay may 7-seater setup na may captain chairs sa second row seats at naka full leather style ang interior na nakakadagdag ng comfort at luxury presence nito. Pagdating sa ilang mga technology at makabagong features, ang 7 to 8-seater na sasakyan na ito ay naglalaman ng 12.3-inch touchscreen infotainment system na may mga wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto, na may kasama ring 6 na speaker para sa iyong road trips jams, at may kasama itong automatic climate control, cruise control system, may push start button at electronic parking brake na may kasama pang auto brake hold at roof rails na rin na ginawang mas convenient ang modelong ito sa nakararami. Well, bukod sa mga features na yan, nilagyan rin ito ng mga advanced safety and security features. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na dagdag safety features sa braking system nito. Meron din itong vehicle stability control, hill hold assist na para sa mga paahon na kalsada, at nilagyan rin ng reverse camera, parking sensor para sa ligtas at maayos na pagpapark, na may kasama pang ISO fix at tire pressure monitoring, mga airbag sa loob na may kasamang electronic braking system at push start button ignition. Lahat para sa kaligtasan ng mga pasahero at mga batang nakasakay dito. Well, kung pag-uusapan naman natin ang disenyo nitong MG G50 Plus, hindi lang basta MPV. Ito'y isang head turner sa kalsada. Malinis ang forma nito, modernong detalye at may presence na parang SUV. Well, bagamat 1.5 liter engine lang ang capacity nito, sinama naman ito ng turbocharged system sa makina. Kaya kaya pa rin mag-produce ng malakas na maximum output at maximum Newton meter ng torque. Ang 6-speed na manual transmission nito at 7 automatic transmission ay nagbibigay ng maganda at balancing performance sa loob ng kalsada, kaya nakakagawa ng malakas na arangkada na humigit kumulang sa 165 km/h. May fuel consumption rate ito na umaabot ng 14 to 15 km per liter at may fuel tank capacity na 60 liters. Kaya naman kung naghanap ka ng MPV na maluwag para sa pamilya, matipid sa long ride at may dating, isa sa mga maire-recommend ko sa iyo ang modelong ito na MG G50 Plus 2025 model na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,048,000 pesos hanggang 1,288,000 pesos sa bansa ngayon. Number 10. Isang sikat na SUV sa Pilipinas na kadalasan ding ginagamit sa mga urban jungle, trail adventure, long ride at kahit sa city driving, na may swak na features ngayon at napakamoderno pa. Lumalabas ang pagiging isang elegante na may pagka-superior na datingan nitong bagong Nissan Patrol. Nilagyan din ito ng isang iconic paddle lamps na may simbolo ng legacy ng Nissan Patrol mula nung una itong ginawa noong pang 1951. Na automatikong nag-a-activate habang papalapit ka sa kotse o i-unlock mo ang pintuan nitong kotse. Pagdating naman sa interior settings, ang bagong Patrol ay may 3 rows na nagbibigay ng sapat na spasyo para sa komportableng pag-upo ng 8 tao. Ang bawat upuan ay na-i-adjust din ayon sa kagustuhang posisyon ng bawat individual na sasakay dito, na nilagyan pa ng dual climate control sa aircon. Ang bagong Nissan Patrol ay may luxury cabin na kapag pumasok ka raw sa loob ay agad mong mararamdaman ang kakaibang karanasan na may komportableng pakiramdam. Sa maluwag na cabin nito na metikulosong idinisenyo gamit ang premium na materyales, nilagyan din ito ng dual 14.4-inch display integrated sa likuran ng upuan, bukod sa isang malaking infotainment nito sa harap na nagsisilbing libangan sa loob, kasama ang Klipsch Premium Audio Sound System na may 12 speaker. May multi-phase ambient lighting at iba pang mga high quality materials na siguradong magugustuhan ng kahit na sino.
na may kasama pang halos buong bubong na panoramic sunroof. Ito ay mas pinalakas na rin sa bagong makina at nilagyan din ng mga makabagong safety and security features. Ang full-size SUV ay gumagamit ngayon ng twin-turbocharged V6 engine na may 9-speed automatic transmission case at 4-wheel drivetrain. Nilabas ito ngayong taon sa dalawang pagpipili ang makina. Una ang 3.5-liter twin-turbocharged V6 engine na gumagawa ng 425 horsepower at 700 Nm ng torque. At ang isa naman ay gumagamit ng 3.8-liter natural aspirated gasoline engine na kaya mag-produce ng 316 horsepower at 386 Nm ng torque. Sinama na rin ang all-new Nissan Patrol ng bagong innovative adaptive air suspension na ginagawa itong isang versatile companion na inaakma para sa lahat ng iyong mga trail adventure o pagmamaneho sa mga mahihirap na kondisyon. Nagbibigay daan din ito para sa madaling pagpasok at paglabas ng mga pasahero. Meron din itong maraming driving modes features para mas tumibay ang pangkalahatang gamit nito sa kahit anumang daanan o performance na kinakailangan. Itong full-size SUV Nissan Patrol 2025 model ay magre-range sa estimated price na 4,773,000 pesos hanggang sa 5 million pesos dito sa Pilipinas. Yan ay estimated pa lamang.